Hello. Hello, good evening po. Good evening, audio check po muna ako, kung naririnig na po ba ako? Wala pa tayong viewers, so wala akong matatanungan kung may naririnig na po. So magche-check po muna ako sa account ko po, okey, wait lang po ha. Ayan. Naririnig na po. Ayan. Magche-check. Alright. So, naririnig naman na po ako. Hintay-hintay lang po tayo ng kaunting, bago tayo mag-start. So, kumusta po? Happy New Year. So, mahigit kalahati na ng buwan, pero ngayon lang po ulit ako nakabalik. Sa mga dati po nating viewers diyan, pasensya na po at October po yata kung di ako nagkakamali. October pa yung huli nating live kasi na-busy po tayo nung November, ta's ayan na December, busy season talaga. Okey. So, ah, sa ngayong gabi po bakit tayo magdi-discuss pa ng, about dieting tips sa nag-start naman na yung iba sa atin or matagal naman na yung iba sa atin. Okay, kasi, gusto po natin i-welcome yung mga, mga bago, yung nagsa-start sa sa ganitong lifestyle or sa pagda-diet or pagbabalik loob or sa mga nadapa nung Pasko. Okay, so sila po yung, primary na ika-cater natin. Pero siyempre welcome naman anyone na 'di ba, anyone na kahit nakapag-start na ng matagal na is very much welcome naman po tayong lahat. Pero kung meron po sa atin sa gabing ito ang bago po sa page natin, magpapakilala muna po ako. Una sa lahat po, I am Bern Atencio Medina. I'm a registered nutritionist dietitian. Okay? So, ang background po natin is dati po akong nag-work sa fitness industry. Nung nasa Manila pa tayo, tapos nag-switch tayo sa dialysis center. Naka 5 years po tayo doon. And then, nung nagpakasal, nalipat from Manila napunta dito sa Bataan and then, nag-ano po tayo, nag-clinical dietitian po tayo sa isang, government hospital dito sa Bataan. Usually po mga mental disorders po yung yung kinater natin nung time na yon, okay. And then, ayun, hanggang sa nag-resign tapos work from home tapos eto na tayo, more on na tayo, online consultations na po yung tinatanggap natin, okay. So, sana po magparamdam naman, galawin ang baso sa mga viewers natin na bago pa lang kasi, sa totoo lang po, hesitant ako to discuss pa kasi, 20 na, oh. January 20 na tapos eto pa lang si Miss Bern huling-huli na siya para mag-discuss ng paano mag-start. Pero, habang nagche-check po kasi ako sa mga groups kung saan tayo kasama, sa mga, hindi lang dieting groups or health groups, even sa mga mommy groups, parang ang dami pa rin or kahit nga sa mga tipid groups, mga ganyan na kung saan tayo ay member, ang dami pa ring nagtatanong, paano ba talaga mag-start, okay. Or parang ang dami ko ring na-e-encounter na dati na silang na sumasabak sa iba't ibang lifestyle change, dietary modification, ganyan. Pero nung nagpasko, nung dumaan ang holidays, parang ito na sila, parang ang daming nagre-raise ng concern sa akin na, ah paano daw ulit bumalik? Parang dapang-dapa na sila mula sa pagkatikim, pagkakain ulit, pagka-indulge ng iba't ibang mga pagkain na, nakakawala, nakadiskaril, okay. So, gawin lang nating simple ang discussion natin for tonight. Kasi i-a-assume natin 'no, gusto kong i-assume na
marami tayo dito na baguhan pa sa diet, okay? So, una sa lahat po, gusto kong i-define muna natin what is diet, okay? Kasi nagkakaroon ng hindi magandang connotation 'pag sinabi nating diet. Usually diyan, ang connotation ng diet is restriction. Okay. So, restriction, ibig sabihin magbabawas, ibig sabihin gugutumin ka. Yan yung usual na ano po, na based sa experience ko po 'no, na pagka narinig ng mga tao ang sinabi, "Uy, mag-diet ka naman." Ayoko ngang magutom, ayoko ngang i-restrict yung sarili ko, parang ganyan. Okay. So, let's see ano nga po ba talaga ang totoong definisyon ng diet. So, diet is defined as the total amount of food consumed by individuals. Okay? So, ah 'pag sinabing diet ka, 'pag gumanon yung tao sa'yo, sasagot mo, yes pa din kasi puwede namang weight gain diet 'yan, inflammatory diet, puwede ring weight loss, anti-inflammatory diet, mga ganyan. Or para maging healthy na diet or para maging ano, para guluhin mo yung buhay mo diet. Okay, so lahat ng yon ay classified as diet, alright? Kasi depende kung ano yung usually na kino-consume mo, gaano ka amount. If I may just add, kung ako siguro iti-tweak ko 'tong definition na 'to 'no, yung total amount aside sa quantity, I think, diet should also encompass the quality of your food, okay? So next, bago tayo mag-start or bago tayo mag-restart para sa mga nagbabalik loob 'no, kapag ikaw ay magsa-start pa lang, bakit nga ba ako, magda-diet? And ulit pala, bago tayo pumunta sa know your whys, gusto ko dahil nga yung diet is may bad connotation, sana this year, this 2024, baguhin natin yung mindset natin na gawin natin hindi diet, lifestyle modification. O 'di ba para ano, long term ito. 'Pag diet kasi parang short term lang, eh, for the meantime. Kaya ako magda-diet is ngayon lang. Pagka nawala na ulit yung nararamdaman ko or 'pag na-shed off ko na yung weight na gusto ko, balik ako sa dati, parang gano'n. So, let's make it a lifestyle, okay? So, 'to na, start tayo. Paano nga ba magiging successful sa lifestyle change? So una at aside sa maging successful, paano ka magsa-start, okay? So know your whys, your deepest why. Kung bakit nga ba, bakit mo gustong simulan ang lifestyle change na ito, okay? So 'pag alam mo kasi yung why mo, ito rin yung babalikan mo. Okay, like sa mga nadapa. Yun yung usual na term na nakikita ko sa mga groups, nadapa na, dapang-dapa na ako, Miss Bern. Doc Fee, dapang-dapa na ako, paano bumangon ulit, okay? So, babalikan mo ito, yung why mo. Kumbaga ano 'to, eh, ah, kung kunyari sa'kin as an individual, as a registered dietitian or as a financial advisor, lagi kong binabalikan yung mission statement ko, okay? Para sa gano'n, yun kasi yung nagki-keep para mag-go ako sa buhay ko, kung bakit ko ginagawa yung pamamasyente, mga ganyan. Ito yun, yung bakit, yung why mo. So sa atin, let's define our whys, okay? Yung why natin puwedeng, super specific sana kung kunyari gusto ko maging healthy, okay? Usually kapag ang pasyente namin is natatanong ko kung ano po yung dahilan niyo, bakit kayo nagpa-consult, bakit po kayo nagpunta sa'min, okay? So, yung whys nila minsan, "Gusto ko pong maging healthy." Eh, bakit mo gustong maging healthy? Okay? Kasi gusto ko pa pong makasama ng matagal ang family ko, yung mga gano'n po. Okay, so i-define natin 'yun. Kasi pagka nadapa na tayo ulit, ito 'yun ulit yung dito tayo huhugot. Ito yung babalikan mo. Oo nga 'no, 'pag nakita mo yung mga mata ng anak mo, babalik sa'yo yung, oo nga, kailangan ko ng ayusin yung kinakain ko. Kasi kaya nga pala ako kailangang maging healthy kasi para sa family ko. Alright? So, next, ayan, sa mga bago, okay? Sa mga bago pa lang na sumabak sa
kahit ano pang piliin ninyo na dietary modification na lifestyle o kung ano man yang diet regimen na gusto niyong pasukin, dapat educated ka. Hindi puwedeng pasukin mo lang basta-basta, okey? Kasi hindi magiging sustainable kapagka hindi mo alam kung bakit. Yung nakita mo lang sa group, ito'y kinakain nila, ta's ikaw ginaya mo lang, okey? Hindi ka pala well educated, hindi ka pala well informed, okey? So, bago ka bago ka jump into that, lifestyle, alamin mo, ano ba yung meron dito? Bakit kailangan ganito yung gawin, okay? And ang diet or ang lifestyle natin, hindi naman kailangang may label 'yan, okay? So, 'wag ma-conscious, walang dogma na kailangan, okay, ito yung kailangan kong sundin para ako maging healthy, okay? Sa mga naman po, nagbabalik loob, okay? Be educated. Bakit kailangan pa rin kami, Miss Bern, ma-educate? Eh, ang tagal naman na namin 'tong ginagawa, okay? Kasi minsan po kaya ka nadadapa, isa sa mga concerns is, ba't ka nadapa? Kasi ibig sabihin hindi mo pa masyadong kilala yung diet na yun kaya hindi mo pa siya nagiging sustainable sa'yo, okay? Or ba't ka nadapa? Kasi meron pang kulang, may something pa, kaya hindi ka pa totally healed, kaya wala pang food freedom, okay? So, baka hindi sapat sa'yo yung gan'tong level lang yung mga kailangan mong tanggalin, dapat baka meron ka pang ibang tanggalin sa present na kinakain mo, kaya madali ka pa palang nadadapa, something like that, okay? So ito, be educated para sa mga baguhan po natin. Okay, so hindi ko alam kung merong dito yung pa-start pa lang 'no, pero, sa mga nakikita ko nagko-comment parang mga datihan na, siguro familiar na tayo dito. Pero di-discuss pa rin po natin yung ating macronutrients. Bakit kailangan i-discuss natin 'to? Kasi ito po yung backbone ng ng topic natin tonight, okay? So we have the three major macronutrients. Okay? The protein, the fat, and the carbohydrates. So for tonight, kailangan po nating i-discuss ano yung ginagawa ng protein. Okay? So si protein, nagbi-build siya at nagre-repair siya ng tissue. Gumagawa siya ng enzymes at saka hormones. At saka tumutulong din siyang mag-transport at mag-store ng nutrients. Okay? Si fats naman, nagpo-provide siya ng energy. So, 'di ba? Sa go food si fat to keep you going. Okay? Si protein, grow foods para mag-grow ka. Okay? Aside from energy, sa fat natin, nakakatulong din siya to make and balance hormones. Okay? And also to form cell membranes. Alright? And then, ito na, si carbohydrates, it provides energy. Yun na yun. Okay. And in the absence of carbs, the body will use fat for energy. So, kunyari wala sa eksena si carbs, tuloy pa rin ang life, okay? Kasi kung makikita nyo, no, provide energy, fat can provide the energy na hindi kayang i-provide ni carbohydrates and the absence of carbohydrates. And our body can also make glucose. Kasi glucose a portion of glucose kailangan ng katawan natin. Pero yung portion na yun is kaya namang gawin ng katawan natin. Alright? So, i-reiterate lang natin na yung energy na napo-provide ni carbohydrates, kayang ibigay ng fat. Pero itong mag-build, mag-repair ng tissue, gumawa ng enzyme at hormones, mag-transport and mag-store ng nutrients, mag-form ng cell membranes, magbalanse ng hormones, ay hindi kayang gawin ni carbohydrates. Okay? So, isa ito sa mga, in-under ko siya sa be educated kasi dapat alam natin ano yung backbone ng ating sustansya, ng ating kinakain, and basically ito yung kinakain natin. So dapat alam mo, yung kinakain mo, okay, itong kinain ko na 'to, nagpo-provide siya ng energy and nothing more. Okay, parang gano'n. And or kunyari ito, ah
okey lang pala na tanggalin ko 'to kasi kaya pala kapagka may fat naman ako, parang ganyan. Okey? So, next, eto, sa mga baguhan na, ating mga viewers kasi I think sa mga dati nating followers, nakita niyo na po ito 'no, na pinost natin before, na did you know that our body only needs 4 grams of glucose at any given time? Meaning, yung daluyan po ng ugat natin, ang mine-maintain lang diyan niya na gramo ng glucose is 4 grams. Makikita ba yung daliri ko? Okay, 4 grams. So, ang 4 grams, Miss Bern, paano namin mas mavi-visualize ang 4 grams? Anong itsura ng 4 grams? Yung 4 grams po is less than a teaspoon. Again, less than a teaspoon. Teaspoon, not a tablespoon. Because ang isang tablespoon is composed of 3 teaspoon. Okay? So, less than 1/3 ng isang tablespoon ang kailangang i-maintain sa loob ng katawan natin. Okay? Samantalang, kapag kumain tayo, is more than naman dito. Okay? So, kunyari, ang isang cup ng rice is may 50 grams. Okay? 50 grams ng glucose. So, can you just imagine yung 4 grams na dapat lang meron tapos may 50 kang ipinasok. Swerte na kung isang cup lang ng rice yung kinain. Eh kung nagpansit on the side, nag-dessert pa, eh di ang dami nung glucose na ipinasok mo sa sarili mo na kailangang habulin ng katawan mo. So, nagwo-work harder ngayon yung pancreas mo to produce insulin para sa ganon is ma-normalize yung 4 grams lang dapat sa bloodstream natin. Okay? So, another tip natin is we have to start small. Okay, we have to start. Una, okay, we have to start. Yun yung kailangan mo. Magsisimula ka talaga from zero, from scratch, or magsisimula ka ba dahil magsisimula ka ulit or magre-restart ka ulit. Ang unang-unang step na kailangan mo, kasi educated ka na eh, alam mo na eh, na masama sa'yo 'to eh, okey? Pero na-hook ka na ulit, okey? Na-hook ka na ulit, paano na ako magsa-start? You just have to start, okay? And that start doesn't have to be big agad, okay? You can start small. Baby steps kung tawagin natin. Kasi 'di ba po, 'pag umakyat naman tayo sa hagdan, yung ano bang tawag sa gano'n? Per step ng hagdan, okay? Per step lang naman tayo, eh. Hindi naman kailangang hakbang agad na 3 steps agad tapos another 3 steps, gano'n. Hindi naman kailangan gano'n. So, start small para mas realistic, para hindi ka na overwhelm, okay? So, kunyari, ikaw wala ka pang clue kung ano yung gagawin mong balik-alindog mo or dieting, regimen mo this 2024. So, ano, Miss Bird, yung mga puwede mo kayang, sa'min, mabigay na gawin namin sa buhay namin or kung ikaw ay, dapang-dapa na ako, parang hirap na ulit ako. Parang hindi ko kaya agad na super strict agad, Miss Bern. Ano yung puwede kong gawin na through this way is mauunti-unti ko ulit at the same time, meron pa ring nabe-benefit yung katawan ko, okay? So, here are the basic tips. Reduce your sugar intake, eat whole real foods, and consume your protein and fat requirements. So, isa-isahin natin po yan. So, first is, reduce your sugar intake. So, bakit ko flinash kanina yung macros natin? Kasi, para kapag sinabi ko dito na we have to reduce your sugar intake. Eh, di ba, Miss Bern, carbs yun, macronutrients yun. Kung babalikan natin yung macros natin kanina, again, kung mag-reduce tayo ng sugar, okay lang kasi kaya namang i-provide ng fats, yung energy na kayang i-provide ng sugar. Okay? So, first thing na kailangan nating malaman, paano makakatulong sa katawan natin, okay? So, find the hidden sugar, okay? So, sa mga nagsisimula pa lang,
Okay. Clueless ako, Miss Bern. Takot akong mag-all out na baka manghina ako, ganyan. Ano yung una kong gagawin, okay? So, hanapin mo yung hidden sugar. Meron akong ifa-flash dito ng mga listahan. Medyo maliit siya. Okay, sorry. So, marami kasing uri ng sugar. So, kunyari yung, fructose, yung, malt syrup, raw sugar, molasses, mga ganyan po. Those are hidden sugars. So, kapag hindi ka sure kung paano ka unang magse-step forward sa ano, sa gagawin mo na diet, way of ano, dieting, okay? Unang hanapin mo, alin dito yung mga sugar. So, pinaka-obvious, no? Pinaka-obvious na form ng sugar is mga matatamis kasi, okay? Pero ano yung mga hidden sugars? Mga hidden sugars yung mga hindi naman sila, literal na matamis, pero mataas pala siya sa sugar. So, kunyari, coffee creamer, okay? So, makikita mo dun 'pag binasa mo yung label, meron pala siyang sugar. Ketchup, okay? Akala natin, mga sauce na 'yan okey lang sila, okay? Alright, so yung mga ganyang masasarsa guys, iwasan na natin, okay? So again, kung nandito ka at nagsisimula ka pa lang sa hindi mo alam kung paano ka magsisimula or ano ba yung una kong mga puwedeng tanggalin sa food ko as a starter, ganyan. O tanggalin mo na lahat ng masarsa. Tanggalin mo na yung mga sauce sa pagkain mo. And kung ikaw ay nadapa nung New Year, nung Christmas, nung, Thanksgiving pa lang sa mga nasa abroad nating mga ano, pasyente diyan or mga followers, okay? So November pa lang, Thanksgiving, o ilang buwan na, wag mo ng paabutin na mag-Valentine's Day na ano, nadapang-dapa ka, okay? So, ang gagawin natin is tanggalin muna yung ano, yung hidden sugars, okay? Watch out sa hidden sugars, okay? Again, sa mga nagsa-start, okay, let's try to skip snacking. Possible din na sa mga nadapa, possible din na ano 'no, dahil nahumaling nga ulit tayo sa mga bagay na hindi naman natin dati nang kinakain. Puwedeng napa-snack ka na ulit, okey? So, 'yun yung una nating i-try tanggalin. After mong ma-identify, oo nga 'no, mag-start muna ulit ako ng yung mga dati kong yung mga usual na food dito sa bahay, pero I will see to it na tatanggalin ko yung mga sauce, mas magiging conscious ako sa hidden sugars. Ta's after that, you try to skip snacking. Kasi, sabi nga ni Doc Mike, dito sa Pinas, snack is equal to carbs. Okay? So, mare-reduce yung sugar intake natin 'pag nagsi-skip ka ng snack. Okay, so kung may nanonood dito na bago pa lang at hindi alam kung paano magsa-start, mag-cut ka lang ng snacks mo ay ano na 'yun, malaking bagay na yon para sa ikabe-benefit ng ano mo, ng health mo, okay? And just drink plain water as much as possible 'no. Kung yung iba laging humihirit sa akin dito, "Miss Bern, puwede po ba ang ibang may kulay like coffee?" Okay, sige. Hindi kasi ako coffee lover kaya hindi ako masyadong maka-relate, hindi ako coffee drinker, okay. Pero sige, puwede naman in general po 'no, payagan natin sila mag-coffee pero walang sweetener, walang ano walang creamer. Pero sa context na kunyari, bata, okay, bata or mga teenager, okay, 'yun na hindi naman nagko-coffee. So, let's give them just plain water. Walang mga shake, walang mga Tetra Pak, mga ganyan na inumin, okay? So, 'yun yung ano natin, 'yun yung ways natin para ma-reduce natin yung sugar intake, okay? So, eat whole real food, okay? Ito yung isa nating tip para sa mga tao na, hindi alam kung paano ang dami nilang nakikita sa internet, iba't ibang, iba't ibang influencer, iba-iba naman iba-iba ang sinasabi, mga dietitian, iba-iba rin yung sinasabi. Again,
your way of living, your lifestyle change doesn't have to have label. Okay? So, yung pagkain ng real foods natin is, ayan, we have to prioritize, okay? Ipa-prioritize natin kung ano yung, ah, ano ba yung mga tipo ng mga pagkain ang una mong kakainin. So, okay, prioritize mo yung mga create, okay? Create na ng nature, okay? Yung binigay sa'yo ng nature na walang label, okay? So, yun yung isang way kung paano mo makikita na na okay pala 'to, okay? So, unang tip ko yun, lalo na sa mga sa mga nagsa-start pa lang. So, nakalagay ba dito yung label? Ito pala yun, sorry. Hindi ko na kanina yun. So, avoid food labels, avoid foods with label, okay? Tapos replace, okay? So, i-replace natin, ano yung mga dati mong nakasanayan na hindi real food. Okay, so, mag-start ka paunti-unti, okay? Especially po dun sa sa mga baguhan nga, na kunyari dati mahilig ka sa, ah, classic example ko parati dito is corned beef. Okay? So, kung yung corned beef mo is dati nasa lata mo kinukuha, so ngayon ire-replace mo siya, magluto ka, mag-prepare ka ng corned beef mo. Okay? And then substitute oils. Real food tayo pinag-usapan natin. So let's talk about substituting real oils. Okay? So yung oils natin as much as possible is yung galing sa animal oils. That's your lard from your pork, tallow from your beef, mga ganun po. Okay? So, iwasan natin yung mga oils na toxic, okay? Like yung mga corn oil, canola oil, vegetable oils, ganyan. And another tip ko for you para sa under eating whole real food is get rid of anything from flour. Okay? So, yung mga galing mga products kasi na made of flour is technically hindi naman sila yung galing sa nature. Minanufacture siya. Those are manufactured like your biscuits, your oatmeal, your ano pa ba? Your bread, okay? Your pasta, alright? So, yun yung mga pwede mong gawin, okay? Na panimula mo, okay? And then, another tip is to consume your protein and fat requirements, okay? So, ayan na, na-reduce mo na yung sugar intake mo. Marunong ka nang pumili kung alin ba ang real food. Kapag ka may label, X na agad. Kasi the label is a warning sign sa'yo na, hindi ko to kakainin. Okay? Kasi usually, nagbabasa pa tayo ng labels. Ano ba yung nasa label, okay ba? So, para mas maging easier yung life, kapag may label, bitawan na. Bitawan na, okay? Mag-focus na lang sa real food, okay? So, Miss Bern, ano na lang yung kakainin namin? Sabi siguro ng mga baguhan, okay? Consume your protein and fat requirements. So, okay. So let's talk about this. Meron kasi tayong tinatawag guys na essential amino acids and essential fatty acids. So yung amino acids, building blocks ng protein. Yung fatty acids, building blocks ng fats. Okay? And yung body natin, yung tinatawag natin sa nutrition world, pag sinabi nating essential, ang essential po ay kailangang makuha from outside sources, from pagkain. Okay? Kasi hindi siya kayang gawin ng katawan mo. Okay? So, itong mga amino acids na hindi kayang gawin ng katawan mo at fatty acids na hindi kayang i-produce ng katawan natin, kailangan natin silang makuha from our diet. Okay? Bakit? Kasi may tinatawag po tayo yung protein leverage hypothesis. Anong sinasabi ng hypothesis na to? Sabi po ng hypothesis na 'to, na kapag
hindi natin nakain or hindi natin na-consume yung amino acid na kailangan ng katawan mo or ng fatty acids na kailangan ng katawan natin, yung body natin mismo ang nagsasabi na, "Hey burn, kain ka pa. Burn, you have to eat more." Okay. But our brain cannot dictate naman, cannot specify that burn, you need to eat more protein. Okay. So ikaw, kung ano yung nakasanayan mo, kung ano yung available sa paligid mo, ano yung nakikita mo, ano yung nakikita mo habang nagsa-scan ka ng phone mo, ano yung makikita mo habang naglalakbay ka, may mga naka-billboard diyan, okey. Yun yung una mong maiisip, okay. Pero ayun yun, kapagka may cravings, mas tumataas ang cravings, ibig sabihin mas hindi pa natin nami-meet yung amino acid requirements natin and fatty acids natin. And also, yung nabanggit natin kanina na ma-avoid natin yung snackings, kapag po, sapat yung protina at taba na nakakain natin, na nauubos natin, is mas kaya talaga natin na hindi mag-snack, okay. Sa mga baguhan po dito, maybe yun yung tanong 'no, "Hindi ba magugutom naman kami niyan, Miss Bern, kapag walang snack?" So ito na po yung sagot, okay, na kapag sapat po ang protein and fats natin 'pag nakakain natin, okay, ng tama at sapat yung ating protina at fats, hindi po tayo magugutom, okay. At yung maya't mayang kakain tayo. Okay. So, let's simplify dahil nga hindi naman kailangang maging komplikado ng pagda-diet 'no or usually kasi kapagka gustong magbalik-alindog parang ano 'no, ah, tawag dito, more of weight loss lang. Pero yung weight loss actually is just a bonus 'no, kasi kapagka inayos natin yung metabolic health natin, ah maaayos talaga yung root cause kung bakit ka nagge-gain ng weight, kung bakit meron kang iba't ibang, disorders, metabolic disorders or lifestyle diseases, ganyan. So, keep your food simple as much as possible kung walang ketchup, walang, sauce yan, mas mainam po, okay. Be careful of hidden sugars, okay. Pakabilin-bilin ko yan sa maraming tao kasi, ah dito nagsisimula yung pagkakadapa actually, na nagsa-start ka na hindi ka aware or hindi aware na ito palang food na 'to is may sugar, "Ha, may sugar din 'to?" Or mataas pala ang sugar nito. Ang ketchup pala mataas sa sugar, parang maasim naman. Okay, mga ganyan yung madalas kong naririnig, okay. And lastly, eto paulit-ulit po ako dito, pasensya na sa laging mga nakakapanood ng live ko. Ito yung lagi ko sinasabi, you have to prepare, you have to make, you have to cook your own food as much as possible, okay. And it will entail you additional time, additional effort kapag ikaw ang magprepare ng food mo. Pero, ah yun nga, sabi ko nga paulit-ulit na ako dito sa mga taong suki ko na, paulit-ulit yung maririnig sa akin. Kung yung idadagdag naman natin na 10 minutes, na 30 minutes, na 1 hour para mag-prepare tayo ng food, ay equivalent naman nito ay mas magandang quality ng life at the end of your years, okay? Of your living years. So kung yung ang kapalit naman nito, pagka end na ng buhay mo ay kaya mo pang tumakbo, ay kaya mo pang mag-travel, okay. So, sa una lang ano talaga, ah, mahirap talaga na nagpre-prepare ka lalo na kung marami kang ganap sa buhay, lalo kung ano ka, parent ka, ano ka rin, marami kang side hustles, okay. So, mahirap talaga siya sa simula. Pero I hope eventually makita rin ninyo yung beauty ng pagpre-prepare ng pagkain. Especially po kung meron man ngayon ang mga viewers natin na mga bago pa lang talaga o nagsisimula, I know na hindi talaga ganun kadali. Okay? Kaya nga I made it very simple or I made it the simplest way that I can para ma-explain
Okay, ma-explain natin ang ano natin, ang paano magsisimula or paano magbalik loob, okay? So, I think this is the last slide. Another thing lang na para bago tayo mag-end, food can either be your medicine, okay? Or your slowest form of poison. So, pili lang. Sabi nga po, labi ko po madalas sa mga ano 'no, sa mga usually sa mga close family or sa mga friends ko 'to sinasabi. Sometimes kapagka tingin ko okey lang naman sabihin sa pasyente, pinapapili lang naman natin sila. Ah, ano ang mas pipiliin mo? Dalawang path lang 'yan, eh. Yung madaling path, okey, magrereseta lang ang doktor natin, ano yung gamot. Then you can eat whatever you can, okay? Yung another path naman is, yun nga, piliin mo yung medyo may challenge na medyo may mga iiwasan kang pagkain, especially if you are not 100% metabolically okay. Alright? So, thank you so much po. Next week, ang naka-line up po nating topic is about, ano yung usual na ano po, mistakes? Common mistakes, okay? Common practices na hindi gano'n katama, okay? Pagdating sa, ah, pagko-correct ng ating kinakain, ano yung mga nakita ko sa mga iba't ibang pasyente, sa iba't ibang groups na nakikita ko po, ano yung na observe ko. Para sa gano'n po is kapagka naha-attend tayo next week ng common na mga makikita natin yon ay maiwasan na natin or parang minsan kasi akala natin 'no, ang tagal ko ng nag-e-eliminate ng ganito, ng ganyan, okay? Pero bakit parang hindi ko pa rin na-achieve yung optimum health or parang baka parang hindi sa akin yung ganitong way of eating, mga ganyan. So, iba-iba, bawat tao, iba-iba yung needs natin, iba-iba yung level of restriction na kailangan natin. Depende talaga sa case, depende how our body reacts with different types of food. Okay? So, see you next week po. Pero sa ngayon, alright, tingnan natin yung, ah, ha, good evening po sa lahat ng nag-hello sa atin dito sa ating comment section. Okay. Meron akong isang nakita kanina na eto. Hello po, paano po ang LC for teens? Hi, Mami She. Actually, wala naman pong pinagkaiba. Okay. Yung gano'n pa rin po para, hindi siya mahirapan sa transition. Yung binigay nating tips kanina is puwede nating gawin unti-unti sa kanya 'no, na, usually po 'no, kapag as a dietitian ginagawa natin is nagfo-food recall muna tayo. Tinitingnan natin ano yung present intake ng tao, ano yung madalas niya pong kinakain. From there, puwede tayong mag-unti-unting magtanggal, okay, ng yun nga, yung mga sinabi natin kanina, simple sugar, kung mahilig siyang uminom ng may kulay, okay, so unti-unti nating bawasan, alright. Tapos, unti-unting mag-increase ng ano po, ng protein and, fat requirements. Kapagka protein and fat requirements para magkasama na siya, meat na, yung meat with fat na yung ipakain natin, mommy, okay. Tapos, yung ano na anong tawag dito, yung specific depende na kung may condition, pero yun is for general talaga, oo. Gano'n na siya for general na walang sakit, na teenage, na gusto mo lang, ah, ma-ano siya, ma-guide siya na ma-lower down yung carbohydrate intake niya. Yun, alalay lang po sa ano, sa carbs niya na unti-untiin para hindi ma
mabigla si bagets. Pero depende kung ano yung level kasi ng ano 'no, ng meron siyang condition like ano, kunyari yung pamangkin namin ni Doc Mike 'no, meron siyang autoimmune disease, tapos meron siyang ma-pimple na siya, tapos may eczema siya, ganyan. So, ano na talaga, hindi namin transition na, okay, mag-start ka sa half cup ng rice, tas 1 cup, parang gano'n. As in, cut down talaga agad. Pero siyempre 'di ba, iba-iba pa rin yung approach, iba-iba pa rin per individual. And yun din yung ginagawa naman namin nila Doc Mike, nila Doc Fee sa mga pasyente. Depende kung ano yung kayang i-commit. Okay, depende ano yung kayang i-commit at depende rin ayan, overweight na daw po kasi siya. Okay. So, overweight na po kasi siya, sabi ni Mami She. So, ayun Mami, tingnan mo sa kinakain niya. Ano ba yung percentage? Masyado dang masyado bang madami? Tingin mo yung carbs, okay. So, mag-start ka dun, mag-umpisa kang magbawas-bawas. Ano usually, ah ang kinakain niya marami ba dun ang may labels? Okay, marami ba dun ang may sauce? Ganyan. And again, ulitin ko, depende kung kasi una, nanay ka, kahit na sabihin ko na, "Ay mommy, cut down na agad." Okay. Pero ikaw ang nanay, ikaw yung mas nakakakilala sa anak mo at ikaw ang mas makakakita kung paano siya mas makaka-adapt. Okay. So, ah, puwedeng unti-unti yung mga tips natin kanina, yun lang yung unti-unti nating ia-apply. Puwede naman din abrupt na, okey, ano na, di na natin kailangan ng rice, wag ka na mag-rice. Okey, puwede rin Mommy She ano, yung portion niya ng rice, okey, kung dati three cups tay, wag maingay please. Okay. So, kunyari natin 3 cups siya ng rice, puwede mong bawasan 'yon from 3 cups, mag 2 cups, ganyan, okay. Madalas na question sa amin 'to. Need din po ba yun DIY electrolytes? Actually, ever since po adult man 'to or teenager or kids, hindi po kami talaga fan nila Doc Mike 'no, nitong DIY electrolytes na tinatawag. Naririnig po namin 'to madalas itanong sa amin and hindi po kami fan, una kasi mas masarap uminom ng plain water, okay. Enjoy natin yung water. Pangalawa, kapagka, naaano naman yung nakikita mo na okay naman yung intake niya, puwede alalay, transition, pero mas gusto namin na ano, na yung hindi DIY, yung may nirereseta sila Docfi na ano, milligram ng kung ilang milligram ng potassium, ng magnesium, and personally, kami ni Doc Mike, wala rin naman kaming, even my husband and yung anak kong 5 years old, wala rin naman siyang electrolytes. Ano lang talaga, generously may asin yung kinakain namin. If at times feeling ko masakit ang ulo ko, if at times, feeling din ng asawa ko ay nararamdaman mo yun, na dehydrated ka, ganyan. Kung nakikita mo yung anak mo ay masyado yatang ano ngayon, parang mas pawis siya kaysa dati or habang transition dahil bumabagsak ang insulin, bumabagsak ang sugar, sumasama ang water sa paglalabas at kasama sa paglabas ng water ay ang mga electrolytes natin, safe na Mommy na mag-pinch siya ng salt tapos inom ng tubig. Okay. So, ayun po yung mga puwede nating tips, alright? So, hanap pa tayo ng related sa paano magsa-start ha, pasensya na po hindi tayo sasagot ng hindi related sa, paano mag-start. Mhm. Okay. Ito hindi masyadong, hi Ma'am Allen, kumusta? Kaita, sa Ilocos Sur. Sur na ba ang lawag o norte pa rin Ma'am Allen? Okay. Tapos ito, good evening po, just asking if need to compute protein requirement for individual. Yes po. Kailangan po nating malaman kung ano yung protein requirement kasi depende po yan sa,
ano natin, sa individual health status. Kaya po madalas din 'no, natatanong ako, "Miss Bern, paano magpa-book sa'yo ng nutrition consultation?" Tapos 'pag sasabihin kong ire-refer ko muna po kayo kay Doc Fee or Doc Mike, tanong nila lagi sa akin is, bakit kailangan pa po? Kasi kailangan pong ma-assess ng doctors natin ano yung health status mo. From your present health status, makikita natin yung needs mo. Okay? From your needs, makikita natin, okay, ito yung dapat na protein requirement mo. Okay? So, we need to compute ano yung requirement mo talaga. Una, yun nga, para ma-address yung condition mo kasi baka kain ka ng kain ng napakaraming protein, pero hindi na pala siya akma yung dami nung nakakain mo dun sa health condition mo. Okay, especially with, someone na may kidney disorder, okay? So, hindi mo alam na, itong naka-consume ko pala na amount ng protein is hindi na pala healthy for me, okay? So, another thing kapagka hindi computed yung protein requirement mo, andiyan yung hindi ka confident 'no, kung na ano ba, nami-meet ba natin yung kailangan mong micronutrients, okay? And macronutrients. Remember that protein is yung diniscuss natin kanina, one of the macronutrients, and bakit kailangan nating ma-meet yung macronutrients aside sa calories from them, kailangan din kasi natin pong ma-meet yung micronutrients or yung vitamins, minerals na provide po ng ano natin, ng protein natin. So, ayun po, kaya po kailangan talaga po na alam natin at ma-compute yung protein requirement for every individual. And if I may just, ano 'no, emphasize, hindi lang po kasi protein requirement, magsta-start tayo diyan, ano yung total caloric requirement, tapos yung protein requirement, tapos yung fat requirement. So, ayokong ah, ma-preempt yung pag-uusapan natin next week about sa madalas na pagkakamali or common mistakes ng mga nagsa-start sa pagda-diet. Pero, bigyan ko na kayo ng konting clue. Medyo may mapag-uusapan tayo about protein and fat requirement pa. Okay? So, aha. Paano nga ulit tanggalin ito? Ayan, hide. Okay. So, ayan. Ano pa ba? Meron pa siguro nahihiya pa magtanong yung mga ano 'no, yung mga, ah, baguhan natin, kung meron mang baguhan sa viewers natin tonight. And sa mga ano po, sa mga datihan na po natin, hingi lang po ako ng konting favor kung puwede nating i-share itong live natin para sa mga gusto nating sana, "Uy, ma-curious, ano daw 'to? Paano daw mag-diet?" Sabi ng isang dietitian 'no. Para sa gano'n ay mas, ah, magkaroon sila ng idea kahit na sabi ko nga ulit-ulit na tayo tonight. Your ano 'no, your, dieting regimen doesn't have to have a label. So, kahit hindi mo labelan 'yan, yang pagkain na 'yan, kahit hindi strictly fina-follow yung, rules kasi nga hindi naman kailangan dogma ang ano, ang walang dogma sa pagsunod para maging healthy ka. Kasi puwedeng ito is nagwo-work, ito sinasabi ng influencer na ito sinasabi ng educator na ito, pero sa'yo hindi siya nagwo-work. So, iba-iba talaga. Kaya iba-iba din po talaga yung approach namin per individual, per patient, ganyan. Dahil, kapag kaya minsan po sa totoo lang nahirapan kami ni Doc Fee mag-live, eh. Kasi parang nale-label. Actually minsan nga pati siya 'pag nag-post siya parang, ina-assume nila na ano 'no, na this is for everyone, parang gano'n. Na kapag, okay, sabi ganito daw, sabi
you can never overeat protein. So, kumain na ng napakadami. Parang ganyan. Okay? So, tingnan natin kung may questions pa. Hello, good evening po. Okay. Hi po, mataas ang GTT ko. Gusto ko sana may mag-low carb keto. Kaya lang may fatty liver ako. Pasensya na po, pero hindi po ito ang proper forum para pag-usapan yan. Meron po tayong consultation with our doctors. Una, hindi po ako doctor. Pangalawa, yun nga po. May proper ano po tayo dyan para masagot itong personal na mga concerns natin. Okay? Pero, tingnan pa natin yung mga ibang questions po dito. Si Mami Dulce, alam ko na nakikita ko na 'to dati si Mami Dulce 'no. Sige kahit hindi related 'to sa pagsisimula. Underweight po, 5 feet, 34 kilos, 1 year na po LC. Mami, kailangan po natin i-assess ito kasi, i-share ko lang 'no, ang dami po kasi na halos same as your age, nahihirapan yung body nila to gain weight, yung mga ano scenario ng patients na I'm not telling na ganito yung sa'yo, hindi ako manghuhula, pero yung isa kasi sa mga typical scenario is kaya hindi nagge-gain weight yung ibang mga nasa ganyang bracket, age bracket is kasi sira na yung gut nila from their previous diet. Kasi isipin nyo nga naman, 60 years na gano'n yung diet nila, mga ganyan. So, sira na yung ano, yung lining ng stomach nila. So, hindi na-absorb ng mabuting nutrients. So, ang sinasabi namin lagi is kailangan talaga na ano, mag-ano muna, mag-heal muna ang ating gut bago tayo mag-weight gain. And mami, nakapagpa-check na po ba tayo kay Doc Mike or Doc Fee para ma-assess po nila ano yung condition natin? Kasi hindi po pare-pareho yan na itong patient na to hindi nag-gain ganito. Ito hindi nag-gain ganito yung gagawin natin. Okay? So, hindi po siya ganyan. And then, eto. Another Dulce in the house. What's your advice for a beginner if she's hungry and wants to take a snack? May follow-up question pa. I think it's the same person. Tama, yeah. What snack would be best? Okay? Habang hindi pa siya sanay na walang snack po. Kasi sa totoo lang, normal naman yan, no? Kasi kahit ako, dumaan din naman po ako dyan. Una, ang sinasabi ko po sa mga patients natin, kapag may na-compute po ako na ito yung protein requirement, tas hindi pa kayang kainin ng 3 meals or 2 meals, ganyan. Kung 3 meals, yung in between, pwede naman silang mag-snack na kunyari, kainin nila yung kunyari protein na hindi naubos, okay? So, pwede nilang kainin yon sa snack, okay? So, yun muna yung ano, yung madalas. Kasi hindi ko puwedeng sagutin 'to na hindi naman kailangan ng snack. Yeah, hindi kailangan eventually in the long run. Pero para matulungan natin sila sa transition, okay? So, kung ano yung tira mo ng meal 1 mo, yun din yung sa snack mo or kung wala kang tira, naubos mo yan pero still gutom ka, okay? Una, try to drink water. Tingnan mo kung mawawala kasi baka uhaw ka lang. Kasi ang nangyayari po ano 'no, yung katawan kasi natin from nasanay na, 6 times, 5 times tayong kumakain. So, sa umpisa habang nagsa-start po sila, habang beginner pa lang, ah yung same timing, so same time kung kailan ka kumakain before is lagi lang din mag-kruk, kruk, kruk ka, gano'n yung tiyan mo, okay? So, puwede na kung tingin mo ay naubos mo na yung meal 1 mo, tapos tingin mo okey naman yun, madami naman, okey, ta's 'pag nag-kruk, kruk pa rin yung tiyan mo, inom ka. Okay? Inom ka, tapos kapag hindi nawala, try mo na kumain ng protein, okay? Kasi kapag hindi mo kinain yung protein at hindi na kayang tanggapin ng katawan mo, baka busog ka pa talaga. Baka uhaw lang yon or yun nga, baka yung body mo is hindi pa sanay na, ganong beses ka na lang, number of times ka na lang kumakain. Kaya siya ay nagsi-signal pa, okay? Aha, aha. Thanks, Miss Bern. Been following you and Doc Fee will consider your advice for consult. Okay, Mami Dulce. Okay, kasi
Hindi natin alam, Mommy Dulce 'no, baka may kailangang i-tweak lang ng kaunti sa ano or baka may kailangang ma-check sa ano mo, gut mo kaya din hindi makapag-gain ng weight, mga ganyan, okey? So, ayun lang. Wala na pong hahabol na question about uh eto. Puwede po bang 3 meals pero low carb na po ang mga ingredients? Ma'am Mayet, transition po ito, transition tayo. Yeah, kung lalo na kung transition pa lang, nagsa-start pa lang po tayo, puwedeng-puwede po ito. Lalo na kung hirap ka pa ubusin yung protein requirements mo. Kunyari sinabi ni Miss Bern, ganito kasi kadami, hindi ko siya mauubos ng dalawang kainan pa lang. Ang like ko nga pong sinasabi sa mga pasyente 'no, ah, unahin muna nating ma-consume yung protein requirement natin, rather than mag-focus sa long hours of fasting. Okay. So, na-excite na ako sa next ano natin, next session natin para sa mga iba't ibang, mistakes naman na nakita ko sa pagpa-practice ng ano 'no, ng diet modification. Ano yung mga nakita kong mistakes na 'wag nating gayahin or iwasan natin. Kasi meron na akong mga nakikita dito, may mga nasabi na ako kanina. Pigil na pigil ako na ano, para hindi pa tayo maubusan ng pag-uusapan next week. So, baunin niyo next week ang mga tanong ninyo na nung nag-start kayo or sa mga magsa-start pa lang din, baunin ninyo next week kung ano yung mga puwede pa nating ano, mapag-usapan, mapag-idagdag niyo or gusto niyong i-confirm sa akin ulit. Related pa rin naman siya about sa pagsa-start. So, I guess you can also have ano, other questions pa regarding pagsa-start. Especially po sa team replay natin 'no, ah, mag-comment down po kayo. I'll try my best to answer or kung hindi ko ma-answer ngayon, i-try kong i-answer I mean, hindi ko ma-comment down, ita-try kong i-answer sa next session natin. Parang may humabol. Okay. Good evening po. Ay, hindi po ako doktor, ma'am. Okay, dietitian po tayo. Paano po if nag-start ka na ta's nakakain ka pa din ng may sugar? So, start po nating ano po, bawasan pa ng bawasan yung nakakain nating may sugar, okay? So, kunyari, ako po kung ishe-share siyempre pinaka-best talagang ishe-share yung pinagdaanan mo personally 'no. Ako po nung nag-start po ako 'no, to be honest, nag-start ako na, may kanin, okey? So, nag-start ako may kanin, tapos ang nasa back ng mind ko, within the limit. Okay, within the limit na 150, 130 grams, basta gano'n. Iba kasi kapagka marunong kang magtantya ng calories, so parang mas mayabang ako na, kaya ko namang tantyahin yung 130, 150 calories na 'yan ng ano, ng grams na 'yan ng ano, ng sugar, okay. So, nag-start ako na meron pa akong gano'n. Okay, so after that, from I think nag-start ako half cup ng rice, ta's nag 1/4 cup hanggang sa bigla na lang, ayoko na. Lalo na po is mas nakakapag-aral tayo, mas napag-aaralan natin kung bakit kailangang wala na siya. So, gano'n siya nag-start. Tapos next po is may hidden sugars pa malamang yung mga nakakain ko din dati na mga saucy food, ganyan. So, start ka din Ma'am Margie after dun na yung rice mo bawasan mo. Second is yung ano, yung mga sauce mo tanggalin mo na, bawasan mo. Kung makaka-answer ka ngayon bago tayo matapos, ano pa po ba yung mga nakakain mo na may sugar? So, hindi ko po alam kung ano yung gusto mo talagang masagot na paano if nag-start ka na ta's nakakain ka pa rin? Ang isa pang sagot ko diyan ay kapag nag-start ka at nakakakain ka pa din ay ibig sabihin po ay hindi pa natin na optimize yung ano, yung benefits, okay. So, katulad lang 'yan ng ano po, nag-start ka as low carb ta's hindi
pala yun sapat sa'yo, you have to go like dapat, as low as keto ka na, 20 grams or less. Tapos kung hindi pa gano'ng hindi pa gano'ng, ka-enough sa'yo yung gano'ng ka-low, baka meron pang ibang tanggalin like kailangan mo pang magtanggal ng, other anti-nutrients, mga ganyan po. Okay. So, ayun po, alright. So, So, I think wala ng questions. Okay. So, thanks so much for as a beginner. I learned many things tonight. Okay. Thank you po at na-appreciate. Ayan, meron pala tayong meron pala si Ma'am Dulce pala ay isa sa mga beginners natin. Okay, isa sa mga beginners natin. As I learned many things tonight, looking forward to your next session. I'll see you next week po, Ma'am Dulce, para ano 'to 'no, magandang suplemento para sa starter na katulad mo. So from alam mo na unti-unti magtatanggal ng ganito, ng ganyan, hindi kailangan maging hard na mag-step agad sa third step ng ladder, okay? So next week, ano yung usual na nakikita natin na mistakes na sa practices ng mga nahawakan nating pasyente at the same time sa mga na nakikita natin sa mga groups and ano kaya yung possible effect nito kapag ganito yung pre-practice. Okay? So, yun yung mga yun yung mga pag-uusapan natin next week. Okay? Ay, ito na, nakasagot na si ma'am. No rice na po ko, kaya lang nakakapag-pasta minsan. Naku po! Gawa po sa harina yan. So, yun po yung ah, akala natin minsan nakalaya ka na sa kanin at yun ay sapat na. Pero hindi ko rin alam, Ma'am Margie, kung anong level ng ah, metabolic health mo ngayon, anong status, kung ikaw ba ay hypertensive, ikaw ba ay diabetic or whatsoever. Pero yun po, kailangan next mo nang gawin is ano po, mag-substitute, 'di ba kanina isa sa tips natin, mag-substitute ng pasta. Like sa anak ko, ang substitute niya sa pasta is the egg noodles, yung egg na kina-cut-cut namin na magmukhang pasta. So, yun yung mga ginagamit namin para sa kanya noon nung may mga times na naghahanap siya ng pasta. Okay. Okay. So, kasi po, Ma'am Margie, yung flour yung pasta is gawa din sa flour, okay? So, hindi talaga siya makakabuti para sa health natin. Alright? And 'wag kang mawalan ng pag-asa, 'wag mong madaliin ang sarili mo. Nakalimutan ko palang sabihin para sa mga bago, sana nandito pa sila, 'wag na 'wag pong ikukumpara ang sarili natin sa iba. Kahit pa-diet 'to, kahit ano pa man sa buhay, ang tanging kalaban lang natin ay sarili natin. Okay? Kasi madalas 'no, nape-pressure tayo na, bakit yung yung niya, yung nangyayari sa katawan niya ang bilis, yung weight loss niya, yung progress niya ang bilis. Bakit yung progress ko parang ang tagal, okay? So, yun, 'wag masyadong, mag-compare ng mga ano, ng mga progress ninyo sa iba kasi iba't ibang individuals ay iba't iba naman po ang pinagdadaanan at iba't ibang level din talaga tayo ng kailangang i-heal sa sarili natin. At okay. So, at sabi ni Sir Flex Fit PH ay kakampi. Alam natin na si Sir Flex Fit ay hindi natin kakampi sa low carb world, pero eto siya na nanonood ngayon, na nakikinig sa pinag-usapan natin. Walang kampi-kampi, walang label-label. Respetuhan lang talaga. Kung ito nagwo-work sa'yo na diet, kung ito nagwo-work sa akin, go. Kung hindi nagwo-work sa'yo, okay, respeto tayo diyan. At kung ikaw hindi mo kailangang magtanggal ng ganitong mga pagkain, hindi ganito ka-level yung restriction na kailangan mo, ah,
buti ka pa. Sana all, parang gano'n lang siya. Okay? At meron pa ulit, sabi ni Ma'am Margie, "Nagwo-worry po kasi po naka 1 year na ako, kaya lang nadadapa talaga po. Hu, hu, hu." Okay? So, kaya nadadapa, baka naman Ma'am Margie, ah ano po, una tingnan mo yung protein intake mo, baka po kasi kulang pa siya kaya ano pa, naghahanap pa tayo ng madali pa tayong madapa, madali pa tayong makatikim ng kung ano-ano, baka kulang yung protein intake mo. Pangalawa, I don't want to judge you pero baka kasi, you're an emotional eater, puwede rin gano'n, okey? So, hanapin natin. I think nag-inquire ka sa akin, so kung matutuloy kang magpa-consult, sa amin ni Doc Fee, mapag-uusapan natin yung mga makikita natin. Kasi kung ganitong live tapos yung ganyan na nadadapa talaga, hindi natin alam kung bakit ka nadadapa, there's something siguro na kailangan nating i-heal pa aside sa pagbabago ng mga kinakain. Baka, meron pa kailangang mapag-usapan pa, okay? So ayan, si Sir Flex ulit. Medyo low carb, still not eating too much, okay? So baka nandun si Sir Flex sa sa moderate moderate level ng ng low carb natin, okay? So ayan, ha, kung ito meron pa yata, pero hindi ko pa nabasa. Paano po kung protein cereal mula ng mag-LC, ano po dapat, na protein na kainin? Okay, sorry po Ma'am Marife, pero ito po ay kailangan ng consultation ng ating mga doktor, okay? Kasi po, hindi natin masasagot ito na ito lang yung datos na meron tayo. Kailangan po nating makita ang iba't ibang mga laboratory results pa ninyo para po masagot po kung ano po ba ang gagawin, okay, sa ganitong senaryo. Okay? Alright. Alright. So, eto na. Lagi ko naman sinasabi sa mga nagtatanong kung okay mag-low carb, of course. Okay. So, ayan. Salamat po sa lahat ng nanood sa atin ngayong gabi. Ah Pasensya na po ulit kung ngayon lang tayo nakabalik sa pagla-live, okay? I'll try my best, very, very best, okay? Para sa gano'n ay makabalik tayo ng na po, ng lagi-lagi and also we will try na mag-asawa, kung hindi man po live, Labs, anong kaya mong i-commit? Live ba or basta upload lang ng videos ng workout? Yung personal trainer po natin is busy pa magluto para sa kanyang asawa. Okay. So, ayun po, ta-try natin kung meron pa po kayong mga gustong topics na pag-usapan. So far next week, yun yung pag-uusapan natin. Pero ayun po, sa mga susunod na araw, baka puwede rin kayong mag-comment. Ay, hindi lang baka pala. Puwede kayong mag-comment kahit ngayon ng ano yung mga gusto ninyong mapag-usapan. Ito pala si Ma'am Mitos. Madali lang naman po ma'am mag-start, pero napakahirap po mag-maintain lalo po 'pag medyo umay na sa karne. Need talaga po talaga ng mind setting. Kapag medyo umay na sa karne mami, ang ginagawa ko personally naghahanap ako ng kakaiba yung lasa. Like 'pag puro sinabawan, switch kami sa inihaw. Tapos minsan nagka-crave ako ng, tinapa, tuyo, dried na mga fish, mga ganyan. Or from normal na itlog, mag salted egg, mga ganyan, okay. So, yun yung mga ways, kaya, laban lang. Okay. So, hi Mami Celia, mamaya ko replyan yung message mo. Ito ongoing pa kami, monitoring. Graduating ko na 'to, si Mami Celia. Alright. So, maraming maraming salamat po. Kailan po ang next live, Sir Flex? Ano ulit tayo? Saturday, same time, 8 PM?
And kung magkakaroon po ng changes, mag-announce po tayo sa page natin. See you po next week, same time, Saturday. Have a nice weekend po. Enjoy your Sunday tomorrow. May magbababay po. Kanina pa ito gustong mag-hi. Hello guys. Sabihin mo. Dali. Hello po. Sabihin mo. Hello po. Thank you for watching. Sabihin mo. Sige, dali. Thank you for watching, guys. Bye! Bye-bye po. Maraming Kaya pa ako, salamat Day. po. Kaya See pa you ako. next week. Bye-bye po.